Pare, nandyan si Mrs. Pasok ka na lang. Ikaw na lang ang bahala. Baka malate na ako. Ito ang madalas ko na nasasabi kapag pupunta si pare para manghiram ng tools. Lalo na kapag papasok na ako sa opisina. Pero ibang tools pa lang hinihiram niya at ginagamit na pinapahiram din ni Mrs. at pinapagamit. Ako nga pala si Jed, 25 years old. Dati rin ako mekaniko ng motor. At dito ko nakilala ang aking kumpare na si Alvin. Dati, puro motor lang inaasikaso ko. Dito na nga nauubos ang pera ko. Lalo na kapag may bagong labas na model. At pupunta talaga kami ng kasa ni paring Alvin para bumili kami at kami na rin ang magpapaganda at ibebenta rin namin ito. Subalit minsan, sa laki ng gastos, lugi kami. Kaya para mabenta lang at baka mapunta lang sa wala. Lalo na pag may bagong labas na bagong model. Kaya kahit balik puhunan na lang, okay lang yon. Laging ganon ang ginagawa namin. At lagi kami magkasama ni pare sa mga transaksyon. Kaya nang bininyagan ang pangalan ni paring Alvin, ay kinuha niya akong ninong. Minsan naman, sumasali kami sa mga motor show. Kaya pinagkakagastutan talaga namin ang mga motor. At dahil sa madalas din kami sa mga tambayan at mga show ng motorsiklo, dito ko rin nakilala ang aking misis na si Eloisa. Si Eloisa ay talagang kakaiba, ang ganda. Maputi ito at masasabi na isa itong diyosa ng kagandahan. Isa si Eloisa sa mga gandang model na madalas namin nakikita ni paring Alvin. Pare, ang ganda talaga ni Eloisa. Kapag naging misis ko yan, magbabago na talaga ako. At siya lang aasikasuhin ko. Sabi ko kay paring Alvin, oo nga pare, kaya lang parang suntok sa buwan para maging sayo yan si Eloisa. Sabi naman ni paring Alvin. Sa isip ko, oo nga, sa ganda ni Eloisa at sa dami ng umahanga dito, marami sigurado akong karibal dito. May mga mayayaman pa nga na pumaporma dito. Kaya lang medyo may edad na. Kaya kung sakaling patulan man ni Eloisa ang mga iyon, malamang nagawin lang siyang kabit. Pero hindi naman sa pagmamalaki, may alas naman ako. Maganda rin ang aking pangangatawan dahil naglalaan talaga ako ng oras sa gym. Saka may dating din ang mukha ko. Sabi nga na nakakakilala sa akin, pwede rin ako maging artista. Kapag magkasama nga kami ni paring Alvin, akala nila magtatay kami. Si pare kasi kapag may libing oras ay toma ang kausap. Kaya naman malaki ang tiyan, medyo mataba pa. Hindi tulad sa akin, sa gym ang libreng oras ko. Pare, ang ganda ng forma ng motor mo. Bagong setup ba yan? Tanong ko sa kumpare ko habang nag-aayos ng motor ito na sa tingin ko ay bagong kuha sa kasa. Second hand ito pare. Bali sasali ko sa show. Sama ka pre sa linggo. Baka nandun si Eloisa. Tara, sama ako dyan. Tamang-tama, may dala akong t-shirt na may mukha niya. Yun ang susuotin natin, sabi ko kay pare. Pare, mukhang seryoso ka lang talaga dyan kay Eloisa. Oo naman, tinamaan talaga ako. Pero paano yan? Hindi pa nga ako nakakapag first move. Kaya bilisan mo na pare, baka maunahan ka pa. Nakita mo ba yung matanda na puporma sa kanya? Milyonaryo pala yon, sabi ni paring Alvin. Para tuloy akong nasiraan ng loob. Ano ba naman ang laban ko sa milyonaryong yon? Motor nga lang, hirap na akong bumili. Pero wala namang mabawala kung susubukan ko. Oo pare, subukan mo. Malay mo, mukha namang hindi papatol sa matanda yon. Saka bagay naman kayo, dagdag pa ni paring Alvin. Ano na naman yan dala mo Jed? Napupuno na ng basura itong bahay natin. Kung ano-ano ang dinadala mo dito. Ito naman ang madalas sabihin sa akin ni nanay kapag may uwi ako ng bagong pyesa. Saka kapag may ginagawa kaming motor, doon namin ginagawa sa bahay. May space kasing malaki sa tapat ng bahay namin. Saka kompleto ako sa tools na gagamitin. Bumili kasi ako nito para hindi na ako manghihiram kapag kailangan ko. Kaya si paring Alvin, sa akin na lang din nanghihiram ito. Hayaan mo nanay, kapag nabenta yan, may party ka, sabi ko kay nanay. Wag na anak, sayo na lang. Baka kulang pa yan sayo, ang mapagbintahan mo. Tsaka, wala ka bang plano magpamilya? Puro motor lang yung inaatupag mo, dagdag pa ni nanay. May plano naman po. Meron na nga ako nakita. Kaya lang, hindi ko sure kung sasagutin ako. Pabiro kong sabi kay nanay. Pare, pahiramin mo naman ako ng tools ulit. May babaklasin kami na bagong motor. Kaya lang dun sa kabilang bayan pa. Pagpapaalam sa akin ni paring Alvin. Pare, kunin mo lang doon. Para ka namang iba niyan. Para talaga sa atin yon, sabi ko naman. Sige pare, bukas dadaanan ko sa bahay ninyo. Hello Eloisa, baka naman pwede magpa-picture sa'yo, sabi ni paring Alvin kay Eloisa
habang hindi pa nag-uumpisa ang event. Saka kasama ko nga pala ang kaibigan ko, si Jed. Dagdag pa nito, "Hello Eloisa, ako nga pala si Jed. May entry din ako mamaya." Sabi ko sabay abot ng kamay kay Eloisa. "Hello din, nice to meet you." Sabi nito, sabay abot din ng kamay sa akin. Talaga naman nagpabilis ng tibok ng puso ko ang mga malalambot na kamay niya, ang halimuyak ng bango niya, at ang mga ngiti niya talagang hindi ka makakatanggi. Pinagpawisan talaga ako. Nakipagkwentuhan din kami kay Eloisa. Mabait pala ito at game sa mga biruan. "Sa'yo ba yung Raider 150? Ang gara ng forma. Mukhang may pag-asang manalo," sabi ni Eloisa sa akin. "Oo, sa akin yan. Kami na rin ni pare ang nag-setup niyan," sabi ko. "Oo nga Eloisa, magaling talaga itong kumparing Jed ko," pagbibilan ni paring Alvin. Pero napansin ko na parang napapasulyap sa akin si Eloisa, at napansin din ito ni pare na para bang nagwagapuhan din sa akin. "Kapag nanalo kayo, saan kayo mag-celebrate?" sabi nito sa amin ni pare. "Baka sa bahay lang," sabi ko naman. "Sama nyo naman ako, pwede ba?" Dagdag pa nito. Pwede, basta ikaw," mabilis sa sagot ni parang Alvin. Ako naman talagang napatulala. Iisip ko na totoo na ba ito o panaginip lang. Sasama sa amin si Eloisa, ang babaeng pinapangarap ko. Kaya nang dumating ang oras na dalawa na lang kami natitira para sa championship, pare ang dasal ko na sana ako ang manalo. Dahil kapag nanalo ako, sigurado panalo din ako kay Eloisa, dahil sasama sa amin ito para mag-celebrate. "Pare, mukhang may pag-asa nga ang entry natin," sabi ni paring Alvin, at pare ang apiran nila ni Eloisa na parang akala mo close na sila. Kaya nga nang tinawag ang kalabang ko bilang first runner-up, napatalon talaga ako sa tuwa dahil sigurado na ako na kami ang champion. "Pare, panalo ang entry natin," napasigaw talaga ako sa tuwa. Hindi lang yon, magkaka-entry na rin ako sa puso ni Eloisa. "Pare, saan tayo?" sabi naman ni paring Alvin. "Saan ba maganda? Mag-bar na lang tayo," tanong ko kay pare. "Ay, ayoko, hindi naman ako umiinom ng alak," sabi naman ni Eloisa. "Saka sasama raw si Aiko, yung isa pang model," sabi pa nito. "O sige, okay lang, kain na lang tayo sa labas," sabi ko naman. Kaya ayon ang napagkasundoan namin, kumain na lang kami sa restaurant. Medyo kinakabahan pa nga ako kasi baka mag-short ang dala kong pera. Pare, ang saya talaga pag nananalo. Sana man lang may cash prize para makabawi naman tayo sa gastos, sabi ni paring Alvin habang nakikipagharutang kina Eloisa at Aiko. Makulit kasi ang karakter ni paring Alvin. Walang oras na hindi ka nito mapapatawa. Kaya naman napakadali namin naging kaibigan si Eloisa at Aiko. At doon ko rin nalaman na 20 years old lang pala si Eloisa at half Russian pala ito. Pero dito na raw siya ipinanganak at hindi niya na nakita pa ang kanyang ama. Simula raw kasi nang mabuntis ang kanyang ina, naglaho na raw na parang bula ito. Kaya sa pagmamodel na raw niya itinaguyod ang kanyang ina at lola. Mabait si Eloisa at maling-mali ang nasa isip namin ni pare na ito ay sosyalera. "Eloisa, yung matanda na lagi umaaligid sa'yo, ano yung boyfriend mo?" tanong ni pare kay Eloisa. "Hindi no, panay nga alok sa akin noon na sumama sa mansyon niya. Gagawin niya daw akong reyna." "Ayoko nga, ang tanda na kaya nun. Tsaka baka hindi na makaisa yon, hingali na yon," sabi ni Eloisa. Sabay tawanan kami. "Oo nga naman, kaya lang mapera yon. Talagang buhay reyna ka doon. Hindi mo na kailangan mag-model pa," sabi naman ni Aiko. "Basta ayoko. Okay na sa akin kahit hindi mayaman, tsaka gwapo. Basta mamahalin ako at tatanggapin ako ng buo. At syempre, kaya akong palikayahin," sabi pa nito. Ako naman medyo nabuhayan ng loob kasi nalaman ko na hindi naman pala ito maselan si Eloisa at talagang malaki ang pag-asa ko, sabi ko sa sarili ko. Kanina pa tayo nagtatawanan dito. Itong si Jed, pangiti-ngiti lang. "May crush ka sa akin no?" sabi naman ni Aiko. "Wala yang gusto sa'yo," sabat naman ni paring Alvin. "Iba ang gusto niyan." "Sino ba yung gusto mo, Jed? Baka kilala ko at nang matulungan ka namin." Hindi naman ako nakapagsalita dahil sa iya. Saka naunahan na ako ni Eloisa. Sa loob-loob ko, hindi pala ako obra sa asaran dito. Kaya sinipa ako sa paa ni parang Alvin sa ilalim ng mesa na tila ba sinasabi niya na magsalita ako at lumaban din sa asaran. Si Eloisa ang gusto ni pare. Matagal na. "Di ba pare?" Sabay tapik sa akin. "Tama yun. Nahiya lang ako magsabi. Aaminin ko na sa'yo.
Hindi man ako kasing yaman ng matanda. Mayaman naman ako sa pagmamahal. Sabi ko naman. Nakita ko ang mukha ni Eloisa na namula ito. At parang nahiya naman sinabi ko. Kaya medyo nanahimik kaming apat. Pero itong si paring Alvin, talagang maaasahan ko sa lahat ng bagay. Paano yan, Eloisa? Maaari na ba kaming dumalaw sa bahay ninyo? Sabi ni pare. Oo naman. Mana po, Lola. Sino ba ang mga ito? Pagtatanong ng matanda sa loob ng bahay ni na Eloisa. Maayos naman ang bahay nila. Hindi naman pang mayaman. Pero halata ang mga nakatira dito ay masinop at malinis sa bahay. May mga larawan din na nakasabit sa dingding na simula ng pagkabata ni Eloisa. Lola, ako po si Jed. Siya naman ang kaibigan ko na si Alvin. Dadalaw po kami kay Eloisa. Sabi ko, bakit may sakit ba ang apo ko? Ang lakas-lakas nun. Bakit ninyo dadalawin? Parang pilosopong sabi ng matanda. Inay, mga kaibigan po yan ni Eloisa. Sabi naman ng nanay ni Eloisa na si Aling Vicky na kahit may edad na, halata sa mukha niya na maganda ito nung kabataan niya. At kahit sa pananamit, ay hindi mo mahalata na 50 anyos na ito. Mga iho, pagpasensya nyo na si inay. Mahina na kasi ang pandinig niyan. Kaya laging parang nakasigaw. Saka ayaw kasi niya na may naliligaw sa apo niya. Palibhasa kasi, nag-iisa niyang apo yan. Sabi pa ng nanay ni Eloisa. Sandali lang mga iho, tatawagin ko lang si Eloisa sa taas. Nagbilin din ito kasi kanina na may darating siya mga bisita. Sa bawat lakad ko nga, lalo na pagpupunta kina Eloisa, ay palagi kong kasama si pare. Dahil ito naman ang kakwentuhan ng nanay ni Eloisa. Eloisa, happy anniversary. Bati ko sa kanya. 1 taon na pala tayo. Pagbati ko kay Eloisa, parang ang bilis lang ng panahon. Nakaka-1 taon na pala kami ni Eloisa at nagkaplano na rin kami magpakasal. At talagang ipinangako ko sa sarili ko na mag-iipon na ako at hindi na ako mag-aaksaya ng pera at oras sa mga motor na wala namang kinikita. Kaya naman naghanap na rin ako ng regular na trabaho dahil nakapagtapos naman ako ng 4 years course. Mabuti naman anak at naisipan mong maghanap ng regular na trabaho kaysa dyan sa pagkakalikot mo ng motor, wala ka namang kinikita. Sabi ng nanay ko. Nanay, napag-isip-isip ko na rin ito. Tsaka para sa future din namin ni Eloisa. Kaya simula noon, minsan na lang din kami magkita ni paring Alvin. Pero siya ay nagmimekanika pa rin. Ito rin kasi ang nakasanayan niyang trabaho. At expert din talaga dito si pare. Eloisa, kapag kasal na tayo, titigil ka na sa pagmamodel. Ito ang sabi ko kay Eloisa habang naghahanda naman kami sa araw ng kasal namin. Gusto ko, ako na lang makakita sa kagandahan mo. Sabi ko naman kay Eloisa. Sige, ikaw ang bahala. Sagot naman ito sa akin. Alam ko naman kasi, noon pa man ay pagmamodelo talaga ang gusto niya. At mahilig din ito sa mga motor. Kaya naman minsan, dumadayo kami ng malalayong probinsya. At sumasama kami sa mga rides. Mahigit din 3 buwan ang paghahanda namin sa kasal. At nag-loan pa ako sa kumpanya na pinapasukan ko para naman maayos at magiging maganda ang kasal namin ni Eloisa. At si Eloisa talaga ay lumutang ang ganda sa araw ng kasal namin. Ito lang ang araw na pinakahihintay ko, ang araw na magiging akin ka. Sabi ko kay Eloisa habang nasa kwarto na kami. Ako rin, sabi nito. Matagal na natin pinaghandaan ito. At ngayon, magiging akin ka na talaga. Sabi ko pa, sabay lapit ko sa maganda kong asawa. Kahit kasi mahigit 2 taon kami mag-on, iginalang ko talaga si Eloisa. Hanggang halik lang at hawak ang nagawa ko. At maging si Eloisa ay ganoon din ang kondisyon sa akin. Kaya naman walang pagsilyan ang aking tuwa nang dumatay ang araw na yon. Dahil nga sa sobrang excited ko, dahil pareho kaming walang karanasan, ay mabilis ako natapos at nakatulog. Saka, dala na rin ng pagod maghapon sa pag-aasikaso sa mga bisita. Kaya nang magising ako ng 6 AM ng umaga, wala si Eloisa sa tabi ko. Kaya lumabas ako ng kwarto namin at nakita ko si Eloisa na nasa sala. Nagkakape ito. Bakit ang aga mo naman ata nagising? Tanong ko. Hindi nga ako makatulog. Baka naninibago lang siguro ako. Sabi pa nito na para bang nagtatampo. Hindi ko nalang pinansin yon. Baka pagod din kahapon. Pare, kumusta buhay may asawa? Tanong nito sa akin. Isang umaga na pumunta si parang Alvin sa bahay. Okay naman pare. Medyo naninibago lang. Alam mo na, hindi na tayo nakakaalis basta-basta. Kaya kapag may gagawin ka ng motor, dito lang sa bahay. Oo nga naman pare.
Sabi naman ni Eloisa. Para naman malibang ako dito. Tsaka malay mo, matuto rin ako magmekaniko. Dagdag pa ni Eloisa. Naku Mare, maraming trabaho ito. Hayaan mo na kami ni parang Jed. Hindi bagay ang beauty mo dito. Ano ka ba naman? Parang hindi mo ako kilala. Mahilig din ako dyan, sabi ng misis ko. O paano pare? Aalis na ako. Baka malate ako. Hiwan ko muna kayo dyan, sabi ko sa dalawa. Kapag may bagong gagawin si paring Alvin, doon niya sa bahay ginagawa. Minsan kapag wala akong pasok, dalawa kami magtutulong. Pare, pupunta ba si Alvin dito? Tanong ni Maring Amy, ang asawa ni paring Alvin. Kahapon galing dito. May ginawa siya ng motor. Pero ngayon hindi pa napunta. Baka nasa casa na naman, sabi ko. Kapag ganon, nagsasabi yon. Saka kapag sa casa ang punta ni Alvin, sinasama niya si Berto. Simula kasi nung magtrabaho ka, lagi na si Berto ang kasama niya doon. Dagdag pa ng asawa ni paring Alvin. Ganun ba, sabi ko. Sandali, tatawagan natin sa telepono. Wala din dalang cellphone yon, naiwan sa bahay, sabi pa ng asawa ni paring Alvin. Sige pare, pakisabi na lang, baka mapadaan dito. Yung kasing motor na binibenta niya, may titingin daw, kaya hinahanap ko. Sige Mare, mamaya, pagdating ni Eloisa, tanong ko rin sa kanya. Baka may nabanggit sa kanya kahapon na may pupuntahan. Si Eloisa kasi nagpaalam kahapon na may pupuntahan na kaibigan. Pinayagan ko rin, kasi naiinip din dito sa bahay. Alam mo naman yon, sanay din na maraming tao na nakita. Jed, wala ka bang napapansin dyan sa asawa mo? Sabi naman ni nanay sa akin. Bakit po? Meron po ba kayong napapansin? Tanong ko kay nanay. Parang lagi magkasama sila ni Alvin. Minsan dalawa silang kumakalikot sa motor. Minsan harutan ng harutan at tawanan ng tawanan, sabi pa ni nanay. Wala yan nanay. Gusto rin kasi ni Eloisa matuto magmekaniko, kaya laging nag-a-assist kay paring Alvin. Saka nanay, matagal na namin kasama yan si paring Alvin. Alam niyo naman komedyante yan, kaya siguro natutuwa si Eloisa. Bahala nga kayo dyan, matatanda na kayo, sabi ng nanay, sabay alis nito. Loy, may nabanggit ba sa'yo si paring Alvin kung saan pumunta kahapon? Hinahanap kasi ng asawa niya. Tanong ko kay Eloisa, pagdating nito galing doon sa kaibigan niya. Wala naman siyang binanggit, baka doon sa bibilhan niya ng motor, sabi naman ng misis ko. Sabay pasok sa kwarto namin at halatang pagod ito, kaya hindi ko na tinanong pa. Pero maya maya lumabas din ito ng kwarto at dumiretso sa banyo. Narinig ko na lang na naliligo ito. Ako naman ay pinagpatuloy ko na lang panonood ko ng TV. Pero may napansin pa ako. Paglabas ng misis ko ay nakabihis na agad ito, samantalang hindi naman niya ginagawa yon. Nakatapis lang ng tuwalya ito at doon na magbibihis sa kwarto, para bang may tinatago sa katawan niya. Bakit ko pa naman papansinin yon? Maliit na bagay lang yon, sabi ko sa sarili ko. Hindi nagtagal, pumasok na ako sa kwarto. Nakita ko na tulog na ito. Bakit kaya parang pagod na pagod ito, sabi ko sa sarili ko. Hinayaan ko na lang siyang matulog. Iniisip ko na lang na baka nagparte-parte sila ng mga kaibigan niya, dahil matagal na silang hindi nagkita-kita. Pare, may show na gaganapin sa Friday doon sa dating tambahay natin. Sama ka. Yaya naman ni paring Alvin. Hindi ako pwede pare, may duty ako. Jed, sama tayo. Namimiss ko nang manood ng ganon, sabi ng misis ko. Hindi ako pwede, kayong dalawa lang ni pare, sabi ko naman. Sige Mari, punta tayo. Sama natin si Berto, para naman makakita siya ng mga bagong setup na motor. Kaya ayan ang madalas na nangyayari. Kapag hindi ako pwede, ay si paring Alvin ang kasama ng asawa ko. Kaya lang kapag ganon, pag uwi nila, parang pagod na pagod ang misis ko. Kahit niyayaya ko nga ito sa gabi, lalo na kapag niyayaya ko ito sa gabi, parang nawawala na ng gana sa akin. Hindi na rin siya masyadong naglalambing sa akin. Samantalang dati ay madalas nagyaya sa akin ito. Pero ngayon, parang nagbago na. Simula ng palaging pagsama niya kay parang Alvin. Loy, aalis na ako. Maaga ako ngayon. Masyado kasi traffic ngayon. Baka malate na naman ako, sabi ko sa asawa ko habang nakahiga pa ito sa kama. Sige, daan ka sa palengke mamaya. Tinatamad kasi ako lumabas. Umuulan kasi madalas, sabi naman nito. Sige, sabi ko. Habang nasa biyahe naman ako, napapaisip ako. Lagi na lang tinatamad ang asawa ko, lalo na sa umaga. Bakit kaya?
Sabi ko sa sarili ko. Doon ay may biglang pumasok sa isip ko. Hindi kaya buntis na ang maganda kong misis? Sabi ko. Kaya naman excited ako umuwi agad. At hindi na ako nag-extend ng oras. Yung kasi ang madalas na ginagawa ko para dagdag income din. At dumaan na nga ako ng palengke at pinili ko ang mga binili ng asawa ko. Pero pagdating ko ng bahay, bakit sarado ang pinto ng bahay? Kaya kumatok na lang ako. Loy, andito na ako. Sigaw ko. Parang may mga gumalaw sa loob ng bahay. Para bang may mga naggalawan na bakal. Makalipas ang ilang minuto, nagbukas ang asawa ko na parang nagulat ang itsura nito. Jed, ang aga mo ata, sabi nito. Hindi naman ako nakasagot agad dahil nakita ko si pare doon sa may dulo ng bahay na may nililinis siyang karburador ng motor. Pare, andyan ka na pala. Dito na ako nagawa sa loob. Muulan kasi, mahirap magawa dyan sa labas, sabi nito. Kanino yan pre? Tanong ko naman. Kay paring Ariel ito, yung nakasama natin dati sa ride. Hindi raw kasi maayos ang timpla. Sige pare, tuloy mo lang yan. Dito ka na rin maghapunan. Magluluto ako. Pampulutan ba yan? Sabi nito. Shot naman tayo. Matagal na tayo hindi nagkakarap sa lamesa. Oo ba? Sakto, malamig ang panahon ngayon. Kaya naman nagharap kami sa inuman ni pare. Pero pansin ko talaga na ang sexy ng suot ng misis ko. At paminsan-minsan, napapatsulyap si pare sa hita nito. Kunwari na lang, hindi ko nakita. Pare, pairam ulit ako ng tools mo. May gagawin kami ni Berto doon sa may poblasyon. Pagpapaalam naman ulit ni paring Alvin. Isang umaga naalis na ako. Sige pare, kunin mo na lang doon sa loob. Andyan naman si Eloisa. Tanong mo na lang kung saan nakalagay. Nang masalubong ko ito sa may gate ng bahay namin. Ako naman ay tumakbo na. Gamit ko rin kasi ang bagong service na motor ko. Kaya lang nang malapit na ako sa opisina, bibili sana ako ng pagkain para sa tanghalian doon sa may gilid ng kalsada. May nagtitinda kasi ng ulam doon. Kaya lang pagtingin ko sa bag ko, wala ang wallet ko. Kahit yung lagayan ko ng barya ay wala. Patay, naiwan ko, sabi ko. Nakalimutan ko, nagpalit pala ako ng bag kagabi. Hindi ko nailipat ang ibang laman. Ate, babalikan ko na lang yung binili ko. Naiwan ko kasi ang pambayad ko, sabi ko kay ate na nagbebenta. Sige na, kunin mo na yan. Kahit bukas mo na bayaran. Sabi naman ito sa akin. Sige, salamat ate. Maya ako na iabot sa'yo. Sabay alis na rin. Tingnan ko rin ang oras. Maaga pa naman. Balik muna ako sa bahay, sabi ko. Kaya tumakbo na ako ng matulin para makabalik agad ako. Iniisip ko rin, baka kasi malate ako pagbalik ko. Pagdating ko ng bahay, nakasara ang gate. Pero hindi nakalak. Pero ang pinto namin ay nakalak. Kakatok na sana ako. Kaya lang may narinig ako ng boses. Kaya lang hindi ito malinaw. Kaya pumunta ako sa bandang likuran at sa tapat ng kwarto namin. Doon ay may siwang ng konti dahil sa lagayan ng aircon. Kaya dinig na dinig ko ang usapan nila. Buntisin mo na kasi ako para naman may libangan na ako dito. Eh kapag nabuntis ka, hindi na natin magagawa ang ginagawa natin, sabi naman ng kausap nitong lalaki. Eh yung asawa ko kasi mahina. Lagi nga ako bitin. Buti na lang nandiyan ka. Kahit paano, nagiging masaya ako. Nag-init ang dugo ko sa narinig ko. Niloloko na ako ng asawa ko. At ibig sabihin ay hindi na siya nasisiyahan sa akin. Hindi ko alam kung iyak ba ako o susugurin ko sila. Sino kaya ang lalaki ng asawa ko? Tanong ko sa sarili ko. Kaya huminga ako ng malalim at tinanda ko ang sarili ko. At dumampot ako ng kapirasong kahoy na 2x2 habang naglalakad ako papunta sa pinto ng bahay namin. Naiisip ko ang sabi ni nanay. Siguro ito yung sinasabi niya na nakita niya sa asawa ko. Hindi ito pwede. Hindi ako papayag. Aagawin niya ang asawa ko at aangkinin ito. Kaya dahan-dahan ang galaw ko para mahuli ko sila sa akto. Ginamit ko rin ang susi ko na dala ko para mabuksan ang pinto. Dahan-dahan ang lakad ko papunta sa kwarto namin. Kaya naman, palakas na ng palakas ang boses na naririnig ko. Hindi ba nakakahalata ang asawa mo sa ginagawa natin? Sabi pa ng boses ng lalaki. Malapit ko na nga sa iwanan. Hindi na ako nasisiyahan sa kanya. Sabi naman ng boses ng babae. Sabay harutan nila. Talagang umakit ang dugo sa ulo ko sa narinig ko. Hindi ko kayo mapapatawad, sabi ko sa sarili ko. Kaya akmang sisipain ko na ang pinto ng kwarto na makakita ako ng 2 tao sa loob. Dahil nakabukas ito ng kaunti. Hindi ko alam kung magagalit ako o matutuwa. Pero hindi na ako gumalaw pa at nakatingin lang ako sa kanila. Si pare,
patuloy ang pagkalikot ng pyesa, habang ang misis ko ay tinitingnan ang bawat galaw ni pare. Hanggang ang asawa ko naman ang humawak ng pyesa at halos mapanganga sa tuwa si pare sa galing ni misis. Samantalang kapag ako ang kasama niya, hindi naman ginagawa ng asawa ko yan. Si kumpare, talagang tinuruan ng gusto ang misis ko. Halos maligo ako sa pawis sa pinapanood ko. Kaya pala madalas nangihiram tuwing umaga si pare kapag aalis na ako. Ay tinuturoan pala nito ang maganda kong misis. Kaya pala palagi itong pagod pagsapit ng gabi. Ang kumpare ko na matagal ko nang kasama sa pagmimekaniko ay ang maganda kong misis naman ang inaasikaso. Hindi ko alam kung mananaig ba ang galit ko o ang utang na loob ko sa kumpare ko.